Okay mga ka-survey, so dun sa ating previous video, nakita po natin kung paano natin i-download yung ating data, paano natin siyang ipilat sa ating software like yung CAD, PCTech, paano tayo nag-analyze ng ating data, yung ating subject lot, paano natin sinuperimpose dun sa ating actual survey, paano tayo nag-extract ng ating mga points, paano tayo nag-prepare ng CAD na magagamit natin ngayon sa ating setting. Okay, so gagawin po natin ngayon is nandito na tayo sa field uli, magse-setting na po tayo ngayon, no? So of course, unang-unang gagawin natin, set up lang natin yung ating base and rover natin, and then wait lang natin siyang mag-fix. Okay, so dito sa field master, automatically kung ano yung last project niya, automatic niyang ilo-load, no? So pag nakita natin dyan sa screen na nakafix na tayo, we can proceed dun sa calibrate point. Okay? Okay, so dito sa calibrate point, we have two options, no? First is yung base point. Ang ibig pong sabihin nito, kung tayo po ay, kung yung ating pong base station o yung tripod natin is ilalagay natin doon sa ating reference point, ito po yung procedure na gagawin natin. Kung ang base naman po natin is ilalagay lang natin, arbitrary lang, para makakuha tayo ng magandang location, ang gagamitin naman po natin is marker point. Ang ibig sabihin po nun, yung pool natin, yun yung itatayo natin sa gagamitin nating reference station. Okay. So, for this video, ang gagamitin natin is yung marker points. Okay. So, click lang po natin itong database icon or library, point library. Then, hanapin lang po natin sa ating library kung ano yung tatayuan nating point, no? So, in this case, I will select T1. Okay. And then, makikita na natin automatically nakaload na yung T1. Then, punta na tayo doon sa ating station, which is yung T1, no? Okay, so, mas advisable, gamit po tayo ng bipod para mas accurate, no? Okay, so, ibabol ko lang po. Okay, and then pagbabol na, click nyo lang yung measure. Okay, so, after the measure, click natin yung calculate. Okay, after calculate, click natin yung apply. And then, confirm. Alright. So, after nating ma-perform yun, pwede na po tayo mag-start mag-stake out. So, ang ibig pong sabihin ng calibrate point or yung marker calibration is kung sa baga sa total station, parang yan po yung backside. So, this is very important before we proceed sa set out. Pag hindi po natin ito ginawa o nakalimutan natin, automatically po magkakamali tayo sa ating pag-layout. Okay? Okay, so after po natin mag-calibrate, ilo-load na po natin yung mga pinrepare nating data. So, unahin natin yung ating CSV file, no? So, punta lang tayo dito sa points. Okay. And then, import. Okay. So, check natin yung format. Okay. PNECD. Okay. And then, click natin yung next. Then, hanapin natin kung nasaan yung points natin. So, in this case, doon ko po ikinapi yung aking data sa folder na import under ng Field Master na software. So, ito po siya. Click. Confirm. So, ito po yung mga sample points. Nakikita natin sa screen. Click natin yung confirm uli. Okay. So, palitan lang natin yung point number. Let's say, lagay natin dyan 100. Okay, para hindi ma-overwrite yung mga previous point natin. Okay. Kung gusto nyo pong manually add ng coordinates, okay, so click lang po natin tong add na button and then type lang po natin dito yung ating northing and eastings. Okay? So let's say, unahin ko mag-layout ng first corner ko, no? So click ko lang ito. Okay, and then click ko lang stake. Okay, confirm. Okay, so pag nag-stake out po tayo, pwede nating i-off yung ating background maps, no? Para hindi masyadong madilim. Okay? So makikita po natin dyan sa screen. Okay? Nandyan po yung, may nakita kayong flag, yun yung target point natin. And then itong circle na green na ito yung actual position natin. And then, ito yung tinatawag natin na map screen, no? So anytime, pwede po tayo mag-switch ng map screen to compass screen, no? So, i-click lang po natin itong icon sa upper left corner. Okay. So, yan po. Magiging compass na.
So, depende po sa user kung saan po sila mas convenient, sa mapa ba or doon sa ating compass mode. So, sa compass mode po kasi tinuturo niya kung saan yung direction natin. And then, itong mga information na nasa taas, yung may arrow, pwede natin palitan yan, no? Ng by northing or easting or pwedeng arrow. Kung saan po kayo mas komportable, nasa sa inyo na po yan, no? Okay, so proceed tayo dun sa ating stakeout point, no? By the way, si stakeout point, automatically nag-on yung ating IMU, no? So, ibig sabihin, kahit nakatagilid yung pole natin, walang problema. Okay? Okay. Ayan po. Ayan. So, pag nag-beep na po, ibig sabihin po, plus or minus 2 cm na lang. Okay? So, pwede na kayong mag-mark niya. So, makikita nyo po, nakatagilid yung aking pole, no? So, hindi ko na po kailangang i-bubble since merong blockage dito na wall, no? So, yan po yung kagandahan sa IMU natin. So, after that, pwede na kayo mag-mark, okay? So, try naman po natin sa next point natin. So, kung yung ating pong CSV file ay sunod-sunod, pwede po natin i-click yung right arrow dito sa lower right screen. Okay? So, ang susunod po is yung next point within the database. Okay? Then makikita natin dyan yung flag. Okay? Okay. So, target po tayo doon. Balik ulit tayo sa compass. Okay? Okay. Malapit na. Yan po. Okay. Yan. So, once nag-beep na po siya, ibig sabihin po, malapit na tayo dun sa ating target point. Or, nandun na tayo sa ating target point, no? So, plus or minus 2 cm na siya. Okay. Yan. Okay? So, yan po yung basic stake out ng point natin. Okay? So, pili po tayo ng sample points natin. Okay? So, dito sa points, let's say yung point number 6. Stake. Okay? And then, i-click lang po natin yung AR dito sa ating bottom screen, no? AR. Okay? So, augmented reality po ang ibig sabihin ng AR. So, bubukas yung camera dito sa ilalim and then magkakaroon tayo ng line, ng pinaka-guide natin, and then within the line, ibibigay yung actual distance natin. Okay? So, let's try. Okay. Lapit pa po tayo konti. Okay. Yan po, makikita po natin sa screen. Okay. Doon po sa end of line natin, meron po siyang marker. So, doon lang po natin ilalagay yung tip of ating pole. Okay. Yan. Yan. And then, mag-green po siya, no? So, ibig sabihin po, yun na po yung ating point na hinahanap. Okay? O yung corner na hinahanap. Okay, ang subukan naman po natin ngayon is yung CAD stakeout. So, di ba may prepare tayo na drawing file doon sa ating previous video, sa video number 2 natin, no? So, import po natin siya, no? So, punta lang tayo dito sa survey na tab or sa survey na page and then click lang natin yung CAD na icon. Okay? So, in here, click lang natin yung, may sample drawing na ako dito. So, i-import ko lang, no? Click mo lang yung de-accept na icon. Okay? Click mo lang next. And then, select mo lang yung mga drawing file or yung drawing file na kailangan mo. Okay? Automatically, kung meron ng previous na drawing, i-overwrite nyo yun. Sorry, not i-overwrite. Di-disable nyo yan. Then, ang ilo-load niya is yung
bagong select mo na drawing file. Okay? So, i-click ko lang to. Click ko confirm. Okay? So, lalabas na po dyan sa ating screen yung ating drawing. Okay? So, kung medyo malabo o yung mga lines hindi masyadong visible, pwede tayong magpalit ng background, no? So, hanapin lang natin yung background na icon dito sa left side ng mga icon natin. Click lang natin siya. Let's say, select ko yung black. Okay, yan. So, mas malinaw, no? Okay, so dito sa mga CAD file natin na to, lahat po ng entity within the drawing is pwede natin siyang ma-layout. Okay? And then, pwede tayong pumunta doon sa settings natin para ma-double check lang natin. Okay, yung settings natin, display, okay yan, toolbars, okay na yan. Sige, so diretso na tayo sa layout, no? So, i-click lang natin tong icon na to, yung makikita nyo sa left side. Yan, okay? So, pag-click nyo dyan, lalabas tong parang ating mouse, no? So, yung itatapat lang natin yung pinaka-arrow, yung dulo ng arrow doon sa corner na gusto nating i-layout, okay? So, much better. I-zoom natin siya, okay? Para sigurado tayo na yun yung tinatamaan, no? Okay. Zoom in. Okay. Tapos, click lang natin uli arrow. Lipat lang natin muna para sure tayo. Okay, yan. Okay. Okay, so nandito po tayo ngayon sa, kung hinahanap natin is yun doon, no? Okay. So, ano natin compass? Yan. Para hindi tayo maligaw, no? So, from time to time, pwede tayo mag-switch ng display. Okay. So, back lang uli. Then, zoom lang natin. Okay. So, kung malapit na tayo, lalabas yung ating bullseye na icon. Yan. Then, kung na-target na natin, okay. Yan. Okay. Yan po. Okay. Yan, so yung hinahanap natin na corner is pasok pa doon sa loob based doon sa pag-analyze natin. Okay? So, pili pa po tayo ng other corner. Okay? So, click lang uli natin. Ilalabas yung ating console. Okay? So, zoom lang natin. Visual lang natin kung saan nag-snap yung plug natin. Yan, so tama po. Compass uli. Okay? So, doon po tayo tinuturo yung ating direction. Okay? Very easy po. So, ang kagandahan dito sa CAD Stakeout, malalaman mo kung nasaan lugar ka within the drawing file mo. So, basically, may guide ka na, no? Okay. Okay. Tapos tayong konti. Ouch. Okay. Yan, okay? So, kayo na po yung user discretion na yun doon sa precision niya. So, at least plus or minus 2 cm or less than 2 cm para mas maganda yung layout natin. Okay? So, let's say may fence, hindi kayo makapunta. Okay, so, pwede natin i-activate yung ating laser. So, pili lang po tayo ng isang corner. Okay, let's say this one. Okay, and then activate natin yung ating laser. Okay. So, target lang po natin dun sa palit tayo ng ano. Medyo malayo yun. Let's say this one. Arrow. Okay. Laser. Okay, zoom in tayo. Okay.
So, pwede po natin magamit yung ating laser stakeout, no? Okay. Pag okay na po tayo dyan, target lang ulit tayo ng, ng other points. So, close lang natin to. And then, pili lang po ulit tayo ng susunod na natin, target. Okay, let's say this one. Okay, tapos laser lang ulit. Okay, so para left hand tayong konti. Oops, sabta tayong konti. Ayan. Konti. Ayan po, okay. Ayan, very convenient po yung ating laser, no? Okay, so user discretion po, no? Kung gusto po nating mas accurate, we can always use bipod, no? So think smart tayo palagi, no? Okay, so, of course kasi pag ginamit natin sa layout yung laser, medyo magalaw yung kamay. So para mas accurate po, use a bipod. Okay, so dito sa ating Fieldmaster, meron din po tayo ditong basic CAD function. Okay? So pwede na po natin yan ma-utilize. Okay? So para pagka nag-gather tayo ng data, okay, nag-as-build tayo, nagla-lot survey, pwede na tayong maglagay ng mga linya. Okay? So para pag dinownload natin data, alam natin yung mga connection ng mga points, no? So let's try. Okay? So dito sa ating icon sa bandang baba ng screen natin, click lang natin itong nasa gitna. Then may mga option kayo makikita dyan. Pwede kayo mag-create ng line, polyline, arc, polygon, and so on and so forth. So let's say, click ko yung polyline. Gusto kong i-connect yung 4 na corner, no? So first, click lang ako dito sa first corner ko. Point number 4. Okay, 5. So kung may mga double entry doon, magtatanong siya para isi-select nyo lang yung tamang corner, no? So close natin. 4. Click natin yung check. Okay. So dito, pag isinelect ko yan, close. Okay. So makita natin yung detail dyan. Okay. So makikita natin yung area ng ating polygon, and then yung length niya, okay, and then yung coordinates ng mga na click natin ng mga corner. So isang magandang tools na magagamit natin. So yung mabilis ang pag-check ng area, pwede ka rin na halimbawa line lang, so instead of polyline, line lang yung i-select natin, automatically ibibigay niya yung distance doon. So dito naman sa ginawa natin, since polyline siya at i-close natin siya, magbibigay naman siya ng area. Pero I would suggest use yung polygon para mas accurate yung ating computation ng area. Okay, so I think that's all for the tutorial para sa ating Fieldmaster. So please feel free to call us. Kung may mga suggestion po kayo na gusto niyo na gawan natin ng video, message lang po kayo. So mga ka-survey, thank you very much. Bye!